Healthy Day! Ako po ay si Dr. Laura May Tinhay, kasalukuyang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Ngayong araw, gusto ko lang pong mapaiwating sa inyo ang konting kaalaman tungkol sa diabetes at paano ba ito kaya nating magamot at manage ng maayos para hindi po tayo magkaroon ng mga problema dahil lang dito sa sakit na ito. Ang parating mataas ang blood sugar natin o asukal sa dugo ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon ng diabetes. Ang diabetes, akalain natin na parang mataas lang ang blood sugar ko, ang asukal ko sa dugo. Pero ang katotohanan, hindi lamang yan nagtatapos sa kataasan ng asukal sa ating dugo. Ang diabetes ay may pangkaraniwan, ang mas kilala natin ay dalawang klase, type 1 tsaka yung type 2. Type 1 na diabetic, ay wala na po silang inilalabas na insulin sa lapay o sa pancreas nila. Importanteng insulin para tayo'y mabuhay ng maayos. So pag ang lapay natin ay hindi na naglalabas ng insulin, ito'y nagiging sanhi ng pagtaas ng blood sugar kasi kailangan natin yung insulin para pumasok ang asukal sa mga cells natin, sa mga muscles natin, sa lahat ng mga cells natin sa katawan. At kung wala na itong susi na insulin, ayan, yung sugar, yung asukal ay nandun lamang sa dugo. Ang type 2 diabetic naman po, meron pa rin silang insulin sa katawan. Ang problema lamang, medyo kulang na, konting kapos, at pangalawa, may resistensya yung mga muscle, mga cells natin laban doon sa insulin. Kaya kailanganin mo ng mas marami, problema, kapos na. Kaya ito'y nagiging dahilan din sa pagtaas ng blood sugars natin. Ang mas madalas nating marinig na diabetes ay yung type 2 na diabetes, di ba? So, ano ba ang mga posibleng risk factors, o yung bakit ka ba magkakaroon ng type 2 na diabetes, So, unang-una, ang mga taong may kamag-anak na may type 2 diabetes, mas mataas ang posibilidad na magkaroon din ng type 2 diabetes balang araw. Pagka nagkakaedad na tayo, ayan, tumataas din ang risk natin na magkaroon ng diabetes. Pag tayo ay parating nakaupo, yung tinatawag na sedentary lifestyle. Ganyan, nakaupo lang tayo, relax. Pero syempre, pag madalas kang nakaupo, at hindi ka nakakapag-ehersisyo, ito na naman ay isang risk factor para magkaroon ng diabetes. Pagka tayo'y labis ang timbang, ayan, nagkakaroon na naman tayo ng dagdag na risk para magkaroon ng diabetes. At para sa mga tao naman na may diabetes na, huwag mag-lose hope. May pag-asa talaga kasi kaya natin makontrol ang diabetes. Kayang-kaya yan. Kailanganin lang talaga natin pagtiyagaan at gawan ng paraan.